Okay, the major classification. Ang concern po natin dito is the ridge counting para sa loops and the whirl tracing para sa ating whirl pattern. Diba? Kung makapansin nyo, lagi lang tayong loops and whirls. And automatic, kapag yan ay arches, diba, dash yung ilalagay natin. So, bago yan, diba, ang ating loops and whirls, hahanapin lang natin yan sa ating thumb. So, meaning to say, ang ating pong major classification, para lang po yan sa thumb fingers natin. Diba? Both the right thumb natin at yung left thumb natin sa ilalim. So, ang hahanapin lang natin dyan or yung i-consider lang natin is the loops and whirl pattern. So, again, kung hindi yan loop and whirl, dash tayo palagi. So, same lang kanina na magkakaroon tayo ng table reference, diba, ng conversion table para bigyan ng symbol, diba, na nakadepende tayo sa ating ridge count at yung whirl na na-trace natin. Diba, nakadepende tayo sa bilang ngayon kung gaano ba siya karami para maging small, medium, and large. At sa whirl pattern natin para maging inner, outer, at meeting. Sa whirl natin, wala tayong problema. Kasi same lang siya din sa kaninang application. Inner para sa 3 or more, above or inside, outer, 3 or more sa ilalim or pumailalim, outside, meeting, same lang din. Whirl pattern, hindi na natin yan i-discuss. Ang i-discuss natin ay yung para sa loop. Ito siya, we have table 1 and table 2 para sa loop pattern. So, yan lang yung magiging kaibahan natin. Madali lang naman siya, pero medyo komplikado lang kung hindi tatandaan yung rule. Diba? Para sa loop pattern daw, ito yung rule natin. If the ridge count of the left thumb is 1 to 16, table 1 yung gagamitin natin para sa right and left thumb. So, meaning to say, kapag 1 to 16 yung ridge count natin, parehas ng fingers natin sa right and left natin na thumb, etong table 1 yung gagamitin natin. Pero, kung ang ridge count daw ng left thumb natin is 17 pataas, 17 or more, table 1 ang gagamitin natin para kay left thumb, meaning to say, stick si left thumb kay table 1 at yung table 2 lang palagi yung mag-a-adjust. At ang gagamitin niya ay table 2. Diba? So, sa madaling salita, ang una mo laging titignan kung loop pattern parehas yung nasa ibabaw, diba, na kay right finger natin at kay left finger natin, kung parehas yung loop pattern, ang titignan mo agad-agad ay ilan ba yung ridge count ng left thumb natin, yung nasa ilalim. Sa kanya tayo nakabase. Kung ang nasa ilalim daw or yung left thumb natin ay mas mataas sa 16, diba? Ibig sabihin 17 or more, ang mag-a-adjust sa table ay yung right thumb natin at ang gagamitin niya ay table 2. Diba? Pero si left thumb natin, stick siya kay table 1. Pero naman, kung pasok siya kay 1 to 16, yung left thumb natin, diba? Parehas na fingers, right and left thumb, table 1 ang ating gagamitin. So, I hope malinaw. I-try natin siya. For example, sabi natin kanina, ang concern lang natin, kapag tayo ay nagsasagot ng major division ay right thumb natin at ang left thumb natin. So, matik na yan. The right thumb will be the numerator and then the denominator, siya po yung left thumb natin. So, nakita natin dito, di ba, na parehas na loop pattern. So, i-apply natin yung rule kanina para sa loop. Kung loop man yung makikita natin sa parehas na daliring yan, sa thumb natin. Pag major, thumb, fingers yan, both hand. So, ang lagi natin titingnan muna yung left thumb natin. So, kung 17 or more daw, yung left thumb natin, ang mag-a-adjust lagi sa table ay si right hand natin. So, stick daw si left thumb sa table 1 at yung ating right thumb natin ay magiging table 2. So, 30 siya, meaning to say more than 16, 17 or more. Ang mangyayari ngayon, table 2 para kay right thumb, table 1 para kay left thumb. So, i-apply natin. 16, diba? Table 2 ang gagamitin natin. 1 to 17, pasok siya kay small. And then 30 natin, diba? Sa ilalim. Stick tayo kay table 1. 17 or more, we have large. Diba? So, try naman natin, baliktad sila. Eto si 30, eto si 16. Sabi natin kanina,
tingnan natin agad si left thumb kung more than ba ng 16. 17 or more ba yan? Kasi kung 17 or more, mag-a-adjust si right thumb, gagamitin niya sa table 2. So, since si left thumb natin ay 16, di ba, hindi siya pasok sa 17 or more, so parehas na fingers na yan, ang gagamitin ay yung table 1. So, 30, 17 or more, we have large. And then 16, di ba? Table 1 pa rin. 12 to 16, we have medium. So, ganyan lang po kuhanin si major division. Tandaan, thumb, finger ang ating hinahanap. At kapag yan po ay pasok kay arches, di ba? Dash palagi yung ating ilalagay. Di ba? When arches appear on thumb fingers, it will be classified as dash. So, I hope malinaw. Yan po si major division. Palagi tayong thumb fingers. And then, kapag may word pattern dyan, di ba, ang i-apply natin ay ito. So, i-try natin siya. So, i-try natin the combination of loops and whirls. Di ba? Stick naman tayo sa kanyang table reference. For example, we have loop. To be specific, a radial loop para sa ating right thumb. And then, meron tayong whirl pattern para sa left thumb natin. So, automatic yan. Wala tayong table 1, table 2. So, automatic yan. Walang mag-a-adjust dyan. Sa loop pattern, table 1 palagi ang gagamitin natin. Diba? 16, ang ating ridge count. Table 1 tayo. Kasi wala naman tayong pagbabasehan na left thumb, which is loop. Kasi whirl siya. So, table 1 tayo. 16, 12 to 16, we have medium. Diba? Sa baba niya, we have whirl pattern, outside daw, meron daw, or below daw ng delta, meron daw 4 na ridges intervening the delta and then the ridge tracing. So, 4 outside, outer po ang sagot natin dyan. So, outer. Sabihin man natin na baliktad sila, nandito si loop, nandito si whirl, ganun pa rin. Ang basehan natin para kay loop, kung nasa left thumb siya, ay table 1 pa rin naman. Diba? So, walang magbabago. Kapag combination na yan, laging table 1, diba? Yung gagamitin natin. Kung yan ay loop, whirl, whirl, or loop. So, yan po yung ating major division.